po tayo ng Book of Matthew at natapos na po tayo nung Sunday ng chapter 10 ng Matthew. So ngayon po, nandito po ngayon tayo sa chapter 11, verses 1 to 6. So meron po ako isang nakita dito sa mga verses na nabasa po kanina sa scripture reading. Ito po ay patungkol po sa tinatawag na doubt. Yun pong unang-unang nakita ko, noon pong nabasa ko po yung ating teksto. So, masama po ba para sa isang tao na magkaroon ng doubt? O yung pag-aalinlangan, no? So, what is doubt? So, I believe po na ang mga Kristiyano na kagaya po natin, na experience po natin, yun pong pag-aalinlangan sa buhay natin, yung tinatawag na doubt. Pero, para po sa akin, ikaw ay isang normal na tao. At normal na isang Kristiyano kung nakaka-experience ka ng doubt na ganito. We read about Moses, na basa natin at napag-aralan yung tungkol kay Elijah, na nag-doubt din siya. Nakita rin po natin kung paano din po nag-doubt si Peter. At dahil sa doubt na ito, di po ba ay nagkaroon po nga siya ng pagtanggi or pag-deny sa ating pong Panginoon. At meron din pong doubt sa buhay po ng mga ibang mga mananampalataya, even po si Jeremiah. Di po ba? Nagtanong siya sa Panginoon, sina Ezekiel. Lahat po yung mga yan, nagkaroon po sila ng doubt sa kanilang mga buhay. So I believe na sa atin din po, maging sa akin, sometimes doubt creeps in. No, pumapasok na lang yan eh. Kahit na hindi mo siya pinaplano, bigla na lang itong papasok, no, sa iyong pag-iisip. Pero meron pong pagkakaiba, yun pong doubt na tinatawag at saka yung unbelief. Kasi po, sabi nila dati, naririnig ko sa iba, sabi niya, ano daw ang opposite ng faith? Ang sabi ng iba, ang opposite daw ng faith ay doubt. No? Pero hindi po yun totoo. Ang opposite po ng faith ay hindi doubt. Ang opposite po ng faith ay yung tinatawag na unbelief. At meron pong malaking pagkakaiba yung doubt at yung unbelief. Sa Bible, ang doubt po ay yung struggle ng iyong faith. Nag-struggle yung faith mo. Maniniwala ba ako? Hindi ako maniniwala. It is questioning or needing reassurance while you still desire to believe. No? Whereas unbelief is a willful and settled refusal to trust God. No? It is a decision na hindi ako maniniwala. That is unbelief. So doubt acts as a faith in struggle, often seen in believers seeking truth, while unbelief is a state of hardened resistance and rejection of God's truth. So may nakita po ako na key differences between doubt and unbelief. Una, doubt is a state of mind, but unbelief is an act of will. No? Decision mo na hindi maniwala. Doubt arises from a troubled mind or a broken heart. Kasi sometimes when we have a broken heart, we doubt, di ba? Questioning. Sinasabi niya, I can't believe. Pero yung unbelief, ang sinasabi niya, I won't believe. At malaki po ang pagkakaiba ng dalawang ito. Pangatlo, doubt seeks. Ang doubt kasi nagko-question yung mind mo, no? At kapag nasatisfy nasatisfy ng isang answer, yung question, babalik ulit yung faith mo. Yun ang doubt. But unbelief rejects. Okay? Pang-apat, doubt is a struggle, but unbelief is a condition. Doubt is a battle that can happen inside a believer's heart. But unbelief is a spiritual condition of rejecting God. Panglima, doubt has a desire to believe. A doubter has a desire to believe, even it is fractured. Example po nito ay si Thomas. Di po ba si Thomas, madalas po nating sabihin na, wala siyang faith. Hindi po siya walang faith. Nandun yung kanyang faith,
Pero nagko-question siya, no, sa kanyang puso. At inaamin naman din niya na nagko-question yung kanyang puso at yung kanyang isip. But unbelief rejects God despite evidence. An example po dito ay yung mga Pharisees, yung mga teachers of the law, yung mga Jews, na kahit na may ebidensya, nakita na nila yung mga himala ng Panginoon, and yet, meron po tayong tinatawag na unbelief sa kanila. Hindi po doubt yung kanila. Ito po ay total rejection kahit na nakita po nila yung mga himala na ginagawa po ng Panginoon, nandun pa rin po yung kanilang unbelief. At ang sabi po nila, yun po yung kapangyarihan, yung mga himala na ginawa ng Panginoon, ito daw ay hindi galing sa Diyos. Kanino daw galing? No? Kay Satan, kay Beelzebul. Okay? So, dun po sa ating past lessons, no? Nakita po natin sa book of Matthew from chapters 1 to 10, yung sagot or yung yun pong kung paano sinagot ni Matthew yung isang katanungan. What is that question? Who is Jesus? Who is the Lord Jesus Christ? Yun po yung kanyang reason ba't niya sinulat ang Gospel of Matthew para ipakita sa atin at bigyan tayo ng proof kung sino ang Panginoong Jesucristo. Sa chapter 1, if you look at the 10 chapters, no, merong mga series of testimonies about the deity of our Lord Jesus Christ. In chapter 1, we see the testimony of history as we see the genealogy and the ancestry of the Lord Jesus Christ proving, no, pinoprove na He is really the Son of God and He is God. Tapos po, nakita po natin dun sa chapter 1 also yung virgin birth. Pinakita po dito ni Matthew, ni-record niya po dito yung virgin birth. At nakita po natin na meron siyang human mother, pero wala siyang human father. Kasi ang father niya ay ang Diyos na nasa langit. No? And then sa chapter 2, there is also the testimony of the fulfillment of the prophecies. Nakita natin yung mga kinote doon na mga verses na nagpapatunay na siya talaga yung fulfillment ng mga prophecies. Ano yung mga prophecy? Na yung virgin birth, no? Isa po yon sa mga fulfilled na prophecy at marami pa pong iba. Sa chapter 3, makikita po natin yung testimony ni John the Baptist. The testimony of John the Baptist, his forerunner. Siya po yung prophet of God at siya rin po yung nagbaptize sa kanya. Kung naalala nyo, binaptize po ni John the Baptist si Jesus Christ sa Jordan River at narinig din po niya yung testimony ng Father, no? Na sinasabi niya, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So babalik tayo dun mamaya. Sa chapter 4, yung testimony of power as Jesus defeated His enemy. Diba? Sa temptation. Sa chapters 5, 6, and 7, there is the testimony of His words. Yung kanya pong pangangaral at yung kanyang claim, no, about Himself, kung sino siya. And chapter 8 and 9 is the testimony of His works. All of His works, yung mga miracles na ginawa niya. Healing, casting out demons, raising the dead, forgiving sin. All testifying of His deity. And of course, sa chapter 10, yung last chapter po natin, the testimony of His disciples. Pero babalik po tayo dun sa chapter 3. No? Makikita po natin sa chapter 3 na si John the Baptist nga, the prophet of God, siya po yung Elijah na who was to come, na sinasabi po ng Old Testament, no? Na nag-proclaim na this is the Messiah. Babalik po tayo doon po sa Matthew chapter 11 verses 1 to 6. Okay? So, alam niyo po na ang Bible hindi po siya sinulat na magkakasunod. Tama? May kagaya po sa Book of Matthew, may mga events na sinasabi, pero yung mga ibang events ay nandun po sa kalagitnaan, ay yung ibang events ay nandun po sa kahuli-hulian.
So sa part na ito, sa chapter 11 po, 1 to 6 ng Matthew, nakakulong po si John the Baptist. Bakit siya nakakulong? Ang sagot po dito ay nandun po sa chapter 14 ng Matthew. Nandun po yung idea, kung bakit siya nakakulong. No? Doon po sa Matthew chapter 14. Ano po yun? Kasi po alam natin na si Herod Antipas, dumalaw po siya sa kanyang kapatid, kay Philip. Dumalaw po siya sa Rome. Nakita po niya yung asawa ng kanyang kapatid na maganda. No? At nagkaroon po siya ng liking doon po sa asawa ng kanyang kapatid na si Herodias. So anong ginawa niya? Dinivorce niya ngayon yung kanyang asawa at kinuha niya ngayon yung asawa ng kanyang kapatid. And because of that, John the Baptist rebuked him. At yun ang reason bakit siya ipinakulong. Standing on the truth, because of his boldness na sabihin ang katotohanan. Kasi po si John the Baptist, kapag nakita niya kung ano ang mali, kung ano ang kasalanan, sinasabi niya po agad dito, hindi po siya nag-filter ng kanya pong sinasabi. So yun ang reason kung bakit po siya nandun sa prison. At dun po sa verse 1, bago po tayo mapunta dun sa verse 2, ang sabi po sa verse 1 dito, when Jesus had finished giving instructions to his 12 disciples, he departed from there to teach and preach in their cities. Yung verse 1 na ito ay karugtong po nung chapter 10. Ano po yung chapter 10? Nakita po natin paano niya pinili ang kanyang disciples, paano niya sila binigyan ng instructions, paano niya sila binigyan ng warning, no? So sinend niya sila, at kung paano din niya sinabi yung reward ng kanila pong paglilingkod sa Diyos. And then, dito sa verse 1 na ito, mag-isa na po ang Panginoong Jesucristo. Wala yung mga disciples niya Sinugo niya So mag-isa na siya. No? Sa verse 2, sabi dito, na when John, while imprisoned, heard of the works of Christ, he sent word by his disciples and said to him, "Are you the expected one? Or shall we look for someone else?" No? Yun pong word na expected one, sa ibang translation are the coming one. Ito po ay isang messianic title, no? Parang Prince of Peace, okay? Parang the Eternal Father, no? The Son of God. It is a title, yung the coming one or the expected one. So, nung nandun po sa prison, si John, nakakulong nga po siya, pinakulong siya, narinig niya yung maraming himala, no? Na ginagawa ko ng Panginoong Hesukristo. Pero meron siyang sinugo na dalawa niyang alagad, no? At anong pinatanong? Ang pinatanong, tanungin mo nga kung siya na ba? Siya na nga ba? No? So dito po natin makikita na parang napaka-normal lang para po sa atin ang mag-doubt, di po ba? Pero sa isang katulad ni John the Baptist, who came in the power of Elijah, parang napaka-imposible or napaka-shocking na itong napaka-powerful man na ito, man of God, full of faith and of power, nagda-doubt kung sino si Jesus Christ. Binautismuhan niya to. No, kung maalala nyo sa chapter 3, binautismuhan niya si Jesus Christ. Narinig niya yung boses ng Father sa langit na, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." And then, nung nakakulong po siya, dito sa chapter 11, pinatanong niya sa kanya pong mga alagad. At ang sabi niya, pakitanong nga, sabi niya, he sent word by his disciples, "Are you the coming one? Or are you the Messiah?" Yun pong ibig sabihin nito. Are you the coming one? Or meron pa kaming hihintayin na iba? Alam niyo po kasi, sa belief po ng mga Jews, there will be a series of prophets that will come before the Messiah. No, pwedeng si Elijah, Jeremiah, okay, lahat ng mga prophets. So sa isip po ni John, parang iniisip niya na baka hindi pa siya. Baka siya lang si Jeremiah or siya isa sa mga propeta, no?
Hindi nga niya iniisip na siya si Elijah eh. Do you remember nung tinanong siya, are you Elijah? No, I'm not. Pero sabi ni Jesus Christ, yes, he is. No? Hindi niya alam. So iniisip niya na baka hindi pa siya. So nag-doubt po siya. No? So doubt is something that occurs in the life of a believer. No? In fact po sa illustration na ito, makita po natin na si John the Baptist po ito. Pero bago po natin i-conclude na merong weak faith si John the Baptist, tignan po natin yung verse 11. Ano pong nakalagay sa verse 11 ng chapter 11? Ang sabi po ni Jesus Christ, truly I say to you, among those born of women, there has nothing or there has not arisen anyone greater than John the Baptist. Inassure niya yung greatness. Even though John the Baptist doubted for a while, no? For a certain point sa buhay niya, inassure pa rin niya na nandun yung greatness ni John the Baptist, no? So, yun po ang problema na ine-encounter po ng mga believers at para po sa akin isang encouragement na kung si John the Baptist nga nag-doubt, no? Ako pa kaya? So in my doubts, sa times na I experience doubts, or sa times na ma-experience din po natin ang doubt, isipin po natin na even the greatest man, sabing gano'n ni Jesus Christ sa verse 11 among them that are born of women, there had not risen a greater person than John the Baptist. So isa pong encouragement para din po sa akin that we can be a little comforted also na malaman na normal ako. Isa akong normal na Kristiyano. It is okay to doubt, but it is not okay, I believe, to stay in that doubt. You have to resolve yung doubt na yun kung meron po tayo nito sa ating mga puso at isip. Sa Matthew chapter 8 verse 26, naalala niyo po yung unos, yung bagyo? Sabi ni Jesus Christ sa kanyang disciples, after seeing all the miracles, natakot yung mga disciples. And Jesus said to them, why are you afraid, you men of little faith? Nirebuke niya sila, di ba? And then sa Matthew 21:21, Jesus said to the disciples, if you have faith and doubt not, you shall not only do this to the fig tree, but also, yun, tinuloy niya, no? And then sa Matthew chapter 28, after the resurrection, Jesus appeared to His disciples, no? And sa verse 17, makikita po natin, and when they saw Him, they worship Him. But some doubted. Imagine, meron pa rin na mga nag-doubt. No? Luke 24:38, Jesus asked His startled disciples, why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? No? So, nag-a-arise sa puso natin. No? Sa mga disciples nga, nag-arise yung doubts. And sa susunod, Luke 12:29, He says, seek not what you shall eat, or what you shall drink, neither be ye of doubtful mind. Huwag kayong mag-doubt, no? And then, maalala din po natin yung sinabi niya kay Peter dun sa Acts chapter 20 na sabi niya, don't doubt, trust me, believe. No? With regards dun po sa mga Gentiles. And of course, makikita rin po natin si James sa chapter 1. Di ba sabi niya, ang isang taong nagda-doubt, sabi niya para siyang alon. Para siyang alon, no? Ibig sabihin, unstable. A person who doubts is unstable in all he does. Hindi ibig sabihin na nawala totally yung kanyang pananampalataya, no? Kailan nagda-doubt ang isang tao? Nagda-doubt ang isang tao, no? Kapag meron siyang question, no? Sa kanyang
isip. So ito pong text po natin, mahahati po ito sa dalawang parte. Una, yung question ni John. Pangalawa, yung answer ni Jesus. Dalawa lang yung hati nito, no? So, ang tanong po ni John the Baptist, ulitin ko lang, sa isip niya, is this the Messiah? Ito ba yung hinihintay namin, no? And also, makikita po natin na ano kaya ang reason bakit siya nag-doubt. So, there are reasons why John the Baptist doubted. And I think, yung reason na yun din ang reason na meron tayo sa mga times na nagda-doubt po tayo. Una, nasaan po ba siya nung time na yun? Nasa prison siya. Diba? Sometimes we are in our prison cells. Kaya tayo nagda-doubt. No? So, why do we doubt? Anong reason? Una, difficult circumstances. No, kapag ikaw ay nasa isang circumstance, no, kagaya po ni John the Baptist, na gumawa naman siya ng tama naman yung ginawa niya, he rebuked Herod Antipas dahil sa masamang ginawa niya, and yet, ang kabayaran nun ay ang pagkakulong niya. So, pwede siyang magtanong na, Lord, tama naman yung ginawa ko, ba't ako nakakulong? Di ba? Nandun siya sa difficult circumstance. And for a person like John the Baptist na hindi sanay na tumira sa loob ng isang bahay, it is really very difficult for him. Talagang difficult yung sa kanyang circumstance. Kasi kung papansinin po natin, wala na tayong makita doon sa pagkabata ni John the Baptist. Di ba wala tayong nakita? Nakita na lang natin yan doon sa Luke. Pinakita yung kanyang conception kay Elizabeth. At yung susunod po niyang entra sa Bible, nangangaral na po siya. At ang sinasabi ng Bible, ganitong itsura niya. Weird ang kanyang itsura. Bakit? Nakatira siya sa desert. No? Siya po ay tao na hindi tumira sa loob ng bahay. He is a man of the desert. Natutulog siya sa labas. Diba? So kumbaga, he is free. Tapos ikukulong mo siyang bigla. So, sa kanya po, siguro yung taong pabalik-balik sa kulungan, normale na eh. Pero para sa isang malaya, na isang tao na makakulong, dahil po siya ay tao lang rin, because of that difficult circumstance na kanyang naranasan, naisip din niya yun. Kaya nagkaroon po siya ng doubt. So circumstances in life can actually lead us to question and even doubt what God is doing. Lord, alam niyo ba ginagawa niyo? Parang gano'n. Do you know what you're doing? When everything is good, when everything is okay, hindi tayo magda-doubt sa ating Christian life. Di ba? Okay nga lahat eh. Ba't ka magda-doubt? I don't doubt the Lord. But when things start not to work out the way we planned or expected, doon tayo nagda-doubt. No? Why did God allow this? Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Di ba marami tayong ganon? Naranasan ko to sa buhay ko. No? Hindi lang kayo ang nakaranas, kundi ako, many times sa aking Christian life, I experienced doubts na we question. Bakit ganito? Bakit ganyan? Lord, nag-promise ka naman. Bakit ganito? Di ba? Sometimes when we hold on to the promises of God, no? Ginagawa naman natin ito. Pero, Lord, bakit nararanasan ko pa rin ito sa buhay ko? Or bakit nangyari ito sa family ko? That is one reason, no? Sa buhay po ni John the Baptist at sa buhay din po natin. Pangalawa po ay worldly influence. Sometimes nagda-doubt tayo because of what the world thinks. Nahahawaan tayo kasi kuminsan, no? Ano po yung, ano po kaya yun? Kasi nga po, ang mga Jews, naghihintay po sila ng isang physical king. Isang king. Diba? Para sa ganun, mawala sila dun sa bondage. Sa mga, because alam po natin na under Roman rule. No? So, ang hinihintay po ngayon nila, yung tagapagligtas. No? Yun ang isip nila sa Messiah. Yung tagapagligtas, yung magro-rule sa kanila. So, yun po yung, yung isang reason na parang sinasabi niya na
Di ba sabi nga ng Bible, palalayain ang mga bihag. Bakit ako nakakulong? Di ba? So, they are thinking about the physical kingdom while Jesus Christ is proclaiming about the kingdom of God, yung eternal kingdom. So, ganun din po tayo, no? Dahil na-i-influence po tayo ng paligid natin, kuminsan yung mga maling kaibigan, mga maling tao na nasa paligid natin, kaya nga napakahalaga na mamimili tayo. Alam nyo, sabi nga, yung buhay mo at yung kung sino ka, malalaman doon sa 5 kaibigan na meron ka. Yung pinaka-5 kaibigan na meron ka, yun ang maging influensya sa'yo. Kaya kung minsan, yung successful. Yung hirap-hirap. No? Alam mo bakit? Kasi kapag nagkaroon ka ng isang mayaman, or yung okay naman ng pamumuhay, maano ka, di ba? Influence ka na, ay ganun palang ginagawa niya. Nag-iipon pala siya, nag-i-invest pala siya, hindi pala siya waldas. Meron kang napupulot, di ba? Yun ang, kapag naman marites yung kaibigan mo, ay talagang marites ka. Mula ulo hanggang paa. Alam mo lahat ng buhay ng kapitbahay nyo. Uy, alam mo yan, kilala ko yan si ano, ang nanay niya, ganito, ganyan. Alam mo lahat ang kwento. No? Kaya nga napakahalaga po na magkaroon po tayo ng mga tao na mag-influence sa atin. No? At para po sa akin, ang pinaka-best na pwede mag-influence sa'yo ay ang isang Christian community, isang Christian church. At napakapalad mo kung ikaw ay nasa isang Christian family. Hindi man kayo perfect, pero almeno pwede kayong magbatuhan at magsigawan ng Word of God. Di ba? Na paggalit ka na, i-quote mo na lang yung verse. No? Para pag hindi siya tinablan, mabukulan siya, di ba? So, at least kapag Kristiyano, ang mga katabi mo, no? Pwede mo silang i-rebuke with the Word of God na hindi mo pwede magawa sa iba. No? So, pangatlo po ay yung incomplete revelation. Kasi po hindi naman lahat alam ni John the Baptist. Hindi naman niya po alam lahat ang plano. Kagaya po natin, sometimes we only see the small picture. Kasi ito lang yung nakikita natin. But we don't see the whole picture of the plan of God. No? Kumbaga po tayo, ang nakikita lang po natin, ito, yung sakop lang ng ating paningin. Hindi natin nakikita yung view na yung pag yung may inano kang drone. Di ba yung drone, makikita mo lahat. No? Nakikita mo yung lahat. Pero tayo kasi limited yung ating pong paningin. We have an incomplete revelation, but praise the Lord, we had a complete revelation of the Word of God. Kaya pwede po tayo pumunta sa salita ng Diyos. At pang-apat po, yung unfulfilled expectation, kaya tayo nagda-doubt. Lord, di ba, sabi mo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Eh, nagsuserve naman po ako, nagsisik ako, nagganito, ganyan. Bakit po ganito? Bakit kulang ang ganito? No? Paminsan nagtatanong po tayo ng ganito. Unfulfilled expectations. As John sat in prison, naglalaro po sa isip niya ito. He began to wonder if Jesus really was the Messiah. No? Kung siya nga ba talaga yung pre-proclaim niya. Na-proclaim na niya pero nagdududa pa rin siya. And bakit ako nandito? If I am the forerunner of the Messiah, why is it that I am here sitting in this dark prison cell? Di ba dapat nangangaral ako ng salita ng Diyos? Anong ginagawa ko dito? Bakit nawe-waste yung time ko dito sa kulungan? Kasi kung titignan po natin yung buhay at ministry ni John the Baptist, yung ministry niya po ay umabot lang ng 1 year. Tapos na yung ministry niya. And after 1 year, namatay na siya. Kasi tapos na yung mission niya. And sometimes also we ask, di ba? Lord, bakit kinuha niyo po yung mahal ko sa buhay? Ba't ko nawala sa akin? Kasi nga, tapos na. Hanggang dun lang yung pinapagawa ng Lord sa kanya at tapos na. Tayo, kaya nandito pa tayo. Alam niyo kung bakit? Kahit gusto mo nang mamatay. No? May
eh. May pinapaabot pa ang Lord sa'yo. No? Maaaring yung isang mahalagang kaluluwa kaya siya maliligtas kasi ikaw ang mag-share doon. Ikaw yung mag-share sa family mo. No? So sometimes, yun nga, may mga unfulfilled expectations po tayo. Kagaya po ni John the Baptist. No? So, sinasabi niya sa kanyang puso na nandito lang ako nakakulong. Si Jesus Christ, ilang taon po yung ministry niya? 3 years. After ng 3 years, ganun na lang. Pero dun sa 3 years na yon, ang dami po niyang na-touch na mga buhay. So yun lang po. And basically, parang, ano ba yan? Parang halos magkaedad lang sila. Mas matanda lang, di ba, ng 6 months si John the Baptist. And they are related. No? They are related. And, sa palagay ninyo, ano kaya ang mararamdaman nyo kung yung pinsan ninyo hindi man lang kayo dalawin sa prison? Or yung kamag-anak nyo, nandun lang naman sa tabi-tabi, bakit hindi ako dinadalaw? Okay, Jesus answer, pangalawang half. Anong sagot po ni Jesus Christ? Tatlo po yung, ang sagot po niya ay dalawa. Una, anong sabi niya? Sa verse, nasa na ako? Sa verse 4. Jesus answered and said to them, "Go and report to John what you hear and see. The blind receive sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them." Kasi nga pong nakalagay sa Isaiah 61 verse 1, di ba? Sabi niya, "The Spirit of the Lord is upon me because the Lord anointed me to bring good news to the humble. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim release to captives and freedom to prisoners." Nakalagay yun sa Isaiah 61 at binasa po ito ng Panginoong Hesukristo. If you remember, ang sabi niya, today, the scripture has been fulfilled. So siya yung katuparan noon pong hula na nakalagay sa Isaiah. So sinabi niya, nung time na yon, ang ginawa ni Jesus Christ, nagpagaling siya. Meron siyang binuhay nung time na yon, na isang anak ng taga-Nain. Binuhay niya yon, nagpagaling siya ng mga may sakit at sinabi niya sa mga disciples, sabihin niyo kay John kung ano yung ginawa ko. No? Para sa kanya, ang mga himala na ginawa ko. Ipaalala niyo sa kanya lahat ng himala na ginawa ko. And when we doubt, sinasabi din ng Panginoon sa atin, alalahanin niyo lahat ng ginawa kong himala sa buhay mo or sa buhay niyo. At magda-doubt pa kayo. Kasi nga, madali tayong makalimot di ba? Pangalawa, blessed is he who is not offended because of me. Tignan niyo po yung sinabi niya dito sa verse 6. Noon po, hindi ko maintindihan dito Yung sabi niya, the blind receive sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, the poor have the gospel preached to them, and blessed is he who does not take offense at me. Kung ako po ay mag-check ng isang essay, parang may out of place na sentence. Ano yon? Yung nasa dulo, kung baga sa set, parang naiba. No? Parang hindi bagay. Pero inilagay niya talaga yan. Sabihin niyo kay John, eto lahat ng mga himala na ginawa ko, ipaalala niyo lahat ng ginawa ko, at sabihin niyo rin sa kanya, blessed is the one. Nagkaroon ng beatitude. Blessed is he who does not take offense at all. Because Jesus knows the heart of John the Baptist. Hindi lang po daw, meron po siya sa kanyang heart. Yung bilang isang tao. Yun nga, yung kagaya na sinabi ko, nandun naman ang Lord. Relative ko pa naman. Ang tagal ko sa prison, di man lang niya ako madalaw. Nangyayari ba sa inyo yan? When you get offended, no? Alam niyo sabi ng Bible, blessed is the one who does not take offense. Yun ang tao masaya.
Many times po tayo na-offend tayo, di ba? Ay, normal naman kasi tayo. Kasi hindi, bato ka na lang kung hindi ka ma-offend. No? Pero ang sabi ng Panginoon, blessed is the person na hindi po, who does not take offense at me. Ang ginamit na dito, offense of me, because of this word. Because he knows that John the Baptist was really offended sa Panginoon. Hindi lang sa dahil relative niya sa lupa, hindi siya dinalaw, kundi yung bakit parang wala siyang ginagawa. Bakit pinapayagan niya na magwagi yun pong injustice. Bakit nandito ako ngayon sa cell, sa prison, kung tunay na siya ang Messiah? So ang sabi nga po sa Matthew 11 verse 6, no? Gusto ko pong basahin yung sa Amplified Version, sabi niya, and blessed, happy, fortunate, and to be envied is he who takes no offense at me and finds no cause for stumbling in or through me and is not hindered from seeing the truth. Amplified version po yun. So yun po yung sinabi ng Panginoon. But of course, sometimes people get offended because we use the word of God. Iba naman yun. And we don't have to ask someone for forgiveness kung na-offend sila because you are telling the truth of the Word of God. Hindi mo kailangan mag-sorry. Uy, sorry ha, kasi na-offend ka dahil sinabi. No! If it is the Word of God, and they are offended because of the Word of God, because of the truth, no? You don't have to say sorry. So how do we deal with our doubts? Paano po natin, ano pong gagawin natin sa times na nagda-doubt tayo? Or kung hindi ka pa nag-doubt sa buong buhay mo, ano ang gagawin mo kapag pumasok po ang doubt sa buhay mo? Number 1 is to remember. No, gaya ng sinabi ko, remember. Remember the Lord's works in the past. Lahat ng ginawa niya sa buhay mo. No? When you are in doubt, you need to look back at what God did for you. Good and even bad. And how that bad thing or experience shaped you to be that person today. No? Siguro kung hindi mo naranasan yan sa buhay mo, hindi ka kasing strong. Hindi ka kasing tatag ng ngayon. Sabi nga po ni David sa Psalm 77 verse 11, I shall remember the deeds of the Lord. I will certainly remember your wonders. Ito po yung time na si David po ay nakakaranas din ng sobrang mga trials sa kanyang buhay. Napakaraming trials ni David, diba? Sariling anak niya, pinapapatay siya, dinethrone siya, kinuha mga kasawa niya, hinabol siya, nagtago siya sa kuweba, no? And yet, ang sabi niya, I shall remember the deeds of the Lord, and I will certainly remember your wonders of old. God is good. Hindi siya nagbabago. He doesn't change. Hindi siya kagaya ng tao. A person can be good to you today, bukas hindi. Kasi yung hindi mo siya nabigyan ng favor, hindi na siya good. No? Pero hindi ganun ang good. Ang God is the same God today and forever. He was the same God for John the Baptist and He is the same God for us, for you and me. Pangalawa, remain in Christ in the present. Nasa present world tayo, we have to remain, we have to abide in Him. No? John 15:4, remain in me and I in you. Just as the branch cannot bear fruit of itself, but must remain in the vine, so neither can you unless you remain in me. So nire-remind po tayo ng Panginoon na whatever happens, we have to remain in Him in the present. Okay? And pangatlo, we have to trust God for the future. Ang pinakamahirap po para sa atin is when we doubt about the future. Bakit? Kasi nga unknown yung future walang nakakaalam Parang buhay pa kaya ako? Yung hipag ko sinasabi niya,
pag-pray mo naman ako, buhay pa kaya ako sa ganito, sa ganyan, no? Kasi nagda-doubt siya, kasi nga, ano siya, cancer survivor, mga 12 years na, praise God. Nandito siya sa room. Every time na magkikita kami, sinasabi niya, pag-pray mo naman ako, aabot pa kaya ako sa pension ko? Yung mga ganun ba? Na aabutan ko pa kaya ganito? Makikita ko pa kaya yung ganito? May mga doubts, no? May mga doubts. Pero sabi ko sa kanya, sabi ko, kung nga 12 years na, andyan ka pa din. Yung kapatid ko nga, hindi man umabot ng 5 years, kinuha na. Sabi ko sa kanya. Tapos napapangiti siya, no? So we have to trust God for the future kasi siya lang naman ang may alam ng future. Sabi nga ni Kat kanina you can plan about your future. Pero ang Diyos pa rin ang ang may final say. So what shall we do? Just to trust the Lord kung ano mangyayari sa future. No? We don't hold the future but God does. We don't know the future but we know that we have a faithful God who holds the future. At siya po ay tapat sa atin. Jeremiah 29 verse 11, memory verse. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tandaan po natin yun. Hindi lang po yan para meron tayong memory verse, kundi para sa times na nagda-doubt po tayo sa ating future, alam natin na ang Diyos ay tapat. Na ang Diyos ay meron pong plano na maganda para po sa ating future. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang apat. Actually, ito lang tama na para sa akin. Si John the Baptist, nung nag-doubt po siya, anong ginawa niya? Physically, hindi po siya makalapit kay Jesus Christ para magtanong. Pero meron siyang sinugo na kanyang disciples para magtanong sa Panginoon. He went to the right place. No? When you have doubts, you go to the right place. Hindi sa kung saan-saan ka nagtatanong. Magtanong ka sa tamang source, sa tamang lugar. No? And he asked the Lord Jesus Christ. Kasi tayo, kaya lalo tayong nadadown. Kasi kung saan-saan tayo, harap sa kanan, negative. Harap sa kaliwa, negative. Harap sa likod, negative. No? Hindi man tayo tumitingala sa Diyos para magtanong. No? We have to go to the right place for our doubts. And isang maganda po na nangyari, no? Although hindi nga maganda dahil napugutan nga po ng ulo si John the Baptist. Matthew chapter 14 verse 12. Ang sabi po dito, when he was beheaded, sabi sa verse 12, his disciples came and took away the body and buried it. And they went and reported to Jesus. Bakit po ako napangiti dun sa huli? Na they went and reported to Jesus. Kasi po, isa po itong proof that John the Baptist was really satisfied with the answer he got from the Lord Jesus Christ. Bumalik yung kanyang faith. Kasi kung hindi bumalik yung kanyang faith, no, hindi ito gagawin ng kanyang mga disciples. Nasasabihin sa Panginoon na siya po ay namatay na. Why? Kasi tinuruan sila ni John the Baptist that he is really the Messiah. No? So dito natin makikita na even po doon sa circumstances nararanasan po natin, we can remember the Lord, no? The Lord's work na ginawa niya sa atin in the past. We can remain in His Word sa pamamagitan ng kanyang mga salita, and we can trust God for the future. And every day, when we read our Bible, when we read the Holy Scripture, sabi nga ni Sislin kanina, when you memorize, when you get busy with the Word of God, there will be no more place for doubts. Di ba? Kapag may doubt, dyan sabihin mo, in Jesus' name, Satan, lumayas ka. Wala kang karapatan sa buhay ko. I am redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. I am loved. I am special. I am like this. No? Lahat ng words na nakuha mo sa salita ng Diyos, ibato mo sa kaaway. Kasi sa Kanya nanggagaling ang lahat ng doubts na meron po tayo. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you for your promises. We thank you, Lord, for reminding us
na even in our circumstances, even when we face doubts and trials sa buhay po namin, we know, Lord, that you know us. You know us, Lord. You know our failures. You know our failures, Lord, our weaknesses, and even our strengths. Lord, tulungan niyo po kami na palagi po na magtiwala po kami sa inyo pong mga salita. At sa amin pong mga kapatiran sa oras na ito, kung meron pong doubt na namumuo sa buhay, sa puso ng bawat isa, Lord, thank you for dealing with that doubt, with your promises. Strengthen us, O Lord. In Jesus' name, amen.